Tuloy natin mga kababayan ang mga mainit na balita. Ano niya Mr. Maravillas yung mainit na balita naman ngayon? Sabi po ni Soljen Guevara, yung ICC daw po pwede na magpalabas, mag-issue ng warrant of arrest kay Fintamao. Yan ang sabi po ni Soljen ngayon. Kahapon pala. Ikaw naman na niya, Mr. Maravillas, parang nanggagatong ka na naman. Tinatakot mo naman yung mga Duterte. Matatapang po sila. Hindi sila matatakot mga kababayan ng mga balitang ito. Ano niya, Mr. Maravillas, hindi matakot na gusto nang iwala yung Mindanao para makapagtago. Diba? Yung Pilipinas, yung ICC in case, bumalik yung ICC dito sa ating bansa, pag umiwala yung Mindanao, hindi nasakop ng Pilipinas. Di pwede nang magtago si Fintamao. Yun ang intention po ng magpapreskon po, mga kababayan. Pero anya Mr. Maravillas, before pa man makaiwalay sa Pilipinas yung Mindanao, malamang kinaladkad na si Mao Diggs. Kasi yan, matagal na proseso yan. Yan lang po. At isa pa, yung mga taga Mindanao po, majority, mga senador, pati mga congressmen, ayaw man. At sabi ng mga legal luminaries po, mga legal experts, that is against the Constitution. Pwede pang ang kasuhan ng sedition mga kababayan, sabi ng mga abogado. Itong si Digong, mamaya iparinig ko sa inyo mga kababayan yung sabi ng mga legal experts. Meantime, ito po yung balita. Sabi dyan, ICC can issue arrest warrant, but enforcement niya may be difficult, sabi ni Soljen. Si Soljen Guevara, mga kababayan, dati niya itong dating Justice Secretary ni Fintamao. Ito pa yung isang balita, mga kababayan, na malamang mag-post kay Diggs na magoramentado. Ano niya yan, Mr. Maravillas, na balita na naman? Nakipag-usap na po kay Executive Secretary Bersamin yung UN Rapporteur na si Irene Khan. O yan ang balita dito sa Politico News. Frank Talk, Bersamin, UN Rapporteur Khan, tackle Philippine human rights. Yung human rights po, ito na mismo, yung akusasyon laban kay Fintamao. Di ba yung Tokhang EJK? Violation yun ng human rights po. Kasi hindi man lang po na-defend ng mga suspects sa drug war po, yung kanilang sarili, diretso na pong na Tokhang EJK. Para niya, Mr. Maravillas, talaga masamang pangitay niyan. Ewan ko po sa inyo, ano ang reading po ninyo mga kababayan dito sa pakikipagkita ng UN Rapporteur kay Bersamin at nag-ikot po ng buong Pilipinas? Kausap pati po si Dilima. Yung number 1 na kalaban po ni Fintamao. Pero anya Mr. Maravillas, di ba pati yung Vice Presidente sinasabit dito? Sinabit po ng dating tauhan nila doon sa Davao, si Las Cañas. Pero si Inday po nag-deny. Ang challenge po ni Inday, mag-file daw po ng kaso. Sara denies hand in Tokhang, dares accuser to file murder case. Iyan po si Inday, mga kababayan. Para niya, Mr. Maravillas, si Inday, hindi na ito mapapakali, hindi na ito makakapag-focus sa kanyang trabaho as Defense Secretary, kahit man po noon pa. Wala man talaga siyang focus sa Defense po. Parang si Lenlen, kung ano-anong pinagkikialaman.
Malayo sa assignment na binigay ng ating Pangulong. BBM. Yung mga pinagagawa ni Inday. Wala pa yan yung mga controversy noon, lalo na ngayon. So tama niya Mr. Maravillas yata yung panawagan ng mga nasa oposisyon. Si Trillanes, si Barry Gutierrez, si Laila de Lima, na dapat na niyang mag-resign for delikadesa. Itong si Inday, unang-una, kinukontra niya yung mga policies ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na dito sa charter change. Yun na nga po, pati sa peace talks po, ayaw pang bumitiw. Namamangka sa dalawang ilog anya Mr. Maravillas. Yun ang delikado, yung mamangka sa dalawang ilog. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video, lalo na po yung ating mga Marcos loyalist. Panahon na po na wag na kayong gaganon-ganon pa. Pumosisyon na kayo. Kung Marcos loyalist kayo, dapat Marcos kayo. Marcos Romualdez. I-subscribe po ninyo yung lahat nating channel para malabanan natin yung fake news po ng mga dilawang DDS. Auto-destroy our President Bongbong Marcos, pati yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, pati yung Aleco po dito sa amin. Pwede na po yung ating mga kababayan dito sa Albay. May bayad center na po kami rito, may Paymaya. Yung mga magta-travel sa iba-ibang bansa, pwede na kayo magpabook online dito, pati sa mga hotels po, para makamura kayo. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jelon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung Innova namin. Lagi na pong matao sa gym. Na-set up na rin po yung mga bago naming gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ayos pa. Ayos na niya Mr. Maravillas. May additional product pala kami, itong iGlow Serum. Negosyo din ito ng aking anak na architect, si Architect Riz Maravillas. Contact lang po ninyo. Whitening serum po ito. Tingnan ninyo yung pagkakaiba before and now. Di ba po? It is 3 times more effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Dumiritso na lang po kayo sa kanyang FB Messenger para ma-serve kayo. Di balik na tayo mga kababayan sa ating topic. Ibigay ko muna sa inyo yung kwento at pag-usapan natin. Ito yung sabi ni Solicitor General Guevara. ICC can issue arrest warrant but enforcement may be difficult. Di wala man pala niya Mr. Maravillas na problema si Fintamao kasi mahirapan pala yung ICC na enforce. Depende po yon mga kababayan sa pag-behave ni Maudigs. Pag hindi siya titigil sa pag-destabilize at mga actions against the Constitution tulad po ng pag-declare niya na ihiwalay na yung Mindanao, malamang yung sinasabi ni Solje na difficult, magiging easy po. Bakit? Magiging difficult po siya kung hindi makikipag-cooperate yung ating gobyerno. Pero pag halimbawa,
yung gobyerno makipag-cooperate na finally at i-approve ng ating Pangulo yung resolusyon ng Kongreso na nagpapabalik para sa ICC dito po, yung membership natin sa ICC, magiging easy po yung pag-arrest kay Digong. So nakadepende po sa behavior ni Digong. Pag hindi niya tinigilan yung panggugulo, mismong yung ating mga mamamayang Filipino will ask the President, Mr. President, panahon na bitawan mo na yung sword of Damocles. O, di ba po? Kaya po, yung mga supporters po ni Digong, advisean ninyo yung inyong patron. And siguro, yung kanyang pamilya na mismo, si Inday na mismo siguro. Pero pag hindi sila tumigil sa kanilang panggugulo, malamang sa malamang, magbago ng posisyon yung ating presidente. Kasi siyempre po, titimbangin niya yung sitwasyon. Kung magiging problema man lang niya si Digong, mga kababayan, might as well, isurrender na lang po sa ICC. Ano sa tingin ninyo po? Tama yung ating analysis? Yun na po ang sinasabi ngayon ng mga kahit yung mga reactions dito sa ating mga videos. Mababasa po ninyo kasi naiinis na yung mga mamamayang Filipino. This is the first time na mangyari ito sa ating bansa. Kahit sa ibang bansa po, nasyak yung mga mamamayan sa mundo na nakasubaybay po dito sa atin, nasyak sila sa behavior po ni Digong. Never na nangyari ang ganong uri ng pambabastos ng isang dating Pangulo sa sitting President po. Kahit po sa Amerika na matindi yung politika po, or in Europe, or in the Middle East, walang ganon pong pananalita na maririnig po kayo. Directly threatening the sitting president. Imagine na tawagin niyang adik, bangag yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang pinakamabigat mga kababayan na kanyang binitawan, ito po quoted by Impact Leadership. Sabi ni Digong, mga kababayan, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabuti na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa, Mr. President. Talagang nasyak po yung buong mundo. Yung lalo na yung ating mga mamamayang Filipino, na sinabi yon ng dating Pangulong Digong, direktang trinetin yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na buti na lang anya, hindi na ako presidente. Kung hindi anya, kasali ka. Ibig sabihin niya, kasali ka sa natukhang, kasali ka sa na-EGK. So lalo niyang diniin yung kanyang sarili at na-validate po yung mga akusasyon ng extrajudicial killings. So yung mga problemang kinakaharap po ng pamilya Duterte, lalo na po ni Digong, siya man lang po yung may gawa. Galing mismo sa kanyang bibig, self-destruction yung ginagawa niya, self-incrimination po. Diniin niya lalo yung kanyang sarili, na-validate yung mga akusasyon na talagang ginawa niya, ipinag-utos niya, nadagdagan yung ebidensya ng ICC. You see? And remember mga kababayan, wala man po kinalaman yung Marcos administration dito sa kaso. Ang nagkaso po sa ICC, yung mga dilawan. Di ba? Tinulungan po yung mga pamilya ng mga namatayan during the height ng drug war ni Digong. Kaya nakarating po sa ICC, sabi po ni Las Cañas nga, yung kanyang latest testimony po, nasabit na si Inday, na isubmit na mga kababayan, kasi in-interview siya, nasubmit na rin po sa ICC.
Kaya sabi po ni Medardo Guevara, Solicitor General po, yung ICC niya has the authority to issue a warrant of arrest against government officials, but the actual enforcement is a different matter. When asked if Vice President Duterte and other Philippine officials could be arrested following the claim of former Davao Senior Police Officer Arturo Las Cañas against Duterte. Sabi po niya, it is within the powers of the ICC to issue a warrant of arrest, but without any cooperation from the Philippine government, it will be very difficult to enforce that warrant in the Philippine territory, sabi po ni Guevara. So ang sosi po, yung ating Philippine government, kung magko-cooperate ba yung ating Philippine government o hindi. Magiging difficult po kung yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos will not change, na it is a threat to our sovereignty. Pero sabi nga natin, tulad ng kanta po ni Jose Marichan, nothing is permanent, mga kababayan. Sabi sa old saying, sabi sa kanta ni Joe Marichan na constant change. Life is a constant change. That includes yung posisyon ng ating Pangulo. BBM. Kaya nga po sinusulong yung charter change. Kasi nothing is permanent in this world. Alangan man permanente yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Depende yan sa sitwasyon. Kung patuloy siguro, ito, kuwan ko man lang po ito. Mga analysis ko man lang po. Kung patuloy na manggugulo, yung pamilya Duterte hindi makikipag-cooperate para sa bagong Pilipinas, malamang sa malamang magbago yung isip ng ating Pangulo. Bitawan ko na niya yung Sword of Damocles. Biyo pa. Di ba? Hindi man niya ako nakikipag-away. Inaaway akong inaaway. Sinisiraan akong sinisiraan. Si super ate ko niya. Ayaw nga niyang mamili sa amin kasi sabi ni super ate, mahal ko silang lahat. Bakit ba ninyo ako papagpipiliin? Imagine na ugali ng pamilya Marcos, mga kababayan. Kung iba-ibang pamilya po, si super ate sumaid na sana. Di ba blood is thicker than water? Pero sabi ni super ate, mga kababayan, bakit niya kailangan kong pumili? Pareho ko silang mahal. May pagkamartir na po. Mismo si Jaime Marcos, gusto niyang i-salvage, i-preserve pa rin yung tinatawag na unity. Pati nga po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung iba-ibang Pangulo po, tinanggal na po si Inday. Pero sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kami ni Inday, wala man kaming problema. Ayan po, sabi rito sa Politico News, January 30, Marcos says, relationship with VP Sara exactly the same. President Marcos Jr. affirms his unchanged relationship with VP Sara Duterte Carpio amidst external controversies and constitutional amendment discussions. Imagine yung pambubuli po ni Fintamao sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga dito sa amin sa Bicol, dinuhagi na nintodo ng dating Pangulo. Pero nagbibingi-bingian, nagbubulag-bulagan yung ating Pangulong Bongbong Marcos just to preserve the unity. Ganon din po si Jaime Marcos. Kung iba-ibang pamilya, although si Mrs. Lisa Marcos po, hindi na nakatiis. Pinakita na niya yung displeasure niya kay Inday. Kasi si Inday po, hindi man lang po nagsalita to defend the president, and dinefend niya yung kanyang family. Nire-respeto daw niya yung sinabi ng kanyang tatay, kahit hindi siya agree sa lahat ng sinabi ng kanyang tatay at kapatid. Pero nagsorry man lang po yung Vice Presidente, personal or in public po, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagpasalamat lang siya na may tiwala pa rin. Yun nag-message niya doon sa the other day. Nagtitiwala pa rin sa kanya yung ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi siya tinatanggal as DepEd Secretary. Pero nagsorry po? Hindi po nagsorry.
Si Bastian niya, Mr. Maravillas, di ba nagsorry kay Aimee? Kay Aimee, hindi man po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang inoffend nila, pinagsalitaan ng kung ano-anong masasama na hindi makain ng aso yung ating Pangulong Bongbong Marcos na isang martir. Nagpakamartir na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, di po ba? Nagbibingi-bingian, nagbubulag-bulagan sa mga ginagawa nila just to preserve the unity. Tinawag na bangag, tinawag na adik, tinawag na tamad ng anak at pinagre-resign. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may narinig kayong masasamang salita? Di ba hindi? Ano sabi ng ating Bongbong Marcos? Pagpapakita pa ng concern kay Fintamao. Ako sa tingin ko yung epekto kasi ng fentanyl, di ba niya, mga 5 to 6 years siyang gumagamit niyan. Malamang yun ang yung epekto. Kaya dapat yung mga doktor tingnan. Kaya ganyan nga siya mag-behave. So naintindihan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kalagayan ni Maudigs. You see? Sakto Mr. Maravillas, yung mga analysis mo. Totoong kwento lang po tayo. Walang karga. Di ba? Objective na pananaw, analysis ng mga pangyayari dito po sa ating bansa. Kaya yung pagpasok po ng ICC, sa akin lang pong paniwala, depende yan sa behavior ng pamilya Duterte. Wag din yung sisisihin kung pagdating ng oras, napupuno din po yung salop, ika nga. Pag napuno na yung salop, sabi ni Fernando Po Jr., kailangan niyang kalusin. Di ba? Pag sumubra ka na, at stake na yung public order, yung katahimikan, yung security ng ating bansa, at yung progress ng ating bayan po, nasa-sacrifice na. Imagine, ano na lang po ang tingin. Siguro yung mga investors na in-invite ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na ginastosan pa ng milyon-milyon sa pagta-travel sa Amerika, sa Europe, sa mga ASEAN countries, sa Japan. Nagdalawang isip po kasi nag-aaway dito, matindi yung politika po. Gusto ng windangin ng dating Pangulo, yung Pilipinas, gustong ihiwala yung Mindanao. Imagine that. Napakaseryoso po ng ginagawa ng dating Pangulo. It is a sabotage of our country. Kaya nga po, sabi ng isang legal expert, pwedeng kasuhan po ng sedisyon yung dating Pangulo. At sabi nga ni Nery Colmenares na hindi man kaalyado ng ating Pangulo, anti-Marcos yun, yung bayan mo na chairman, ang dami niya kung pakikinggan mo, pag-aralan mo, yung binitawang mga mabibigat na salita ni Digong noong Sunday, napakaraming kaso. Tina-challenge nga niya, hindi na niya kami yung dapat na magkaso niyan. Kayo na bahala. Kasi kami naman, napakaraming kaso na kaming hinahandle against the former president. Kailangan niya siguro i-examine yung pag-aralan, yung mga statement. At napakaraming kaso na pwedeng i-file against Digong. Pero po, gagawin ba yon ng mga Marcoses? Hindi po yun gagawin. Walang ganon. Hindi vindictive po yung mga Marcoses. Finailan po ng sangkaterbang kaso, almost 1,000 cases. Nag-file back pa ba? Nag-kaso ba doon sa mga nagkaso sa kanila? Nag-defend lang po yung pamilya Marcos ng kanilang sarili in court. Pero kinasuhan yung mga nag-persecute sa kanila, yung mga Aquino, yung mga kaalyado ng dating Pangulong Aquino, kinasuhan ba? Yung PCGG? Di ba hindi po? Yung mga kaso ng PCGG, hinayaan na lang po na maibasura. Ganon ang ginawa ng pamilya Marcos po. Ganon po sila kamartir. Sila yung nag-exercise ng Christian love po. Mahalin ang kaaway. Yun ang ginagawa ni Aimee Marcos eh. Yun ang ginagawa din po, mga kababayan ni Bongbong Marcos, na sinapak na siya rito
binigay pa niya yung kabilang mukha. Sabi po ng ibang mga analyst, dahil daw po sa ginagawa ni Digong, kailangan daw po na magpakita na din ng tapang yung ating Pangulo. Pag hindi po, aabusuhin siya. May punto naman po. At baka niya magiging vulnerable siya sa future attacks and kudita. Kasi baka niya, baka i-perceive ito as a manifestation na isang weak leader po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ano yan tingin mo, Mr. Maravillas? Ako, ang tingin ko po, kasi yung nagsasabi ng ganon, yung mga dilawang analyst, baka panggatong lang. Di ba? Para lalo magkagulo-gulo. Huwag po kayo makikinig doon, Mr. President. Ituloy lang po ninyo yung ginagawa ninyo. Maganda ito na hindi po apektado yung inyong mga serbisyo, yung inyong mga ginagawa para iangat yung ating bansa. Pero andyan, Mr. Maravillas, ano yung nakipag-usap na si Irene Khan kay Bersamin, yung taga-UN Rapporteur, nagipag-usap na po tungkol sa human rights. Di kaya niya, Mr. Maravillas, masamang pangitay nito? Hindi man po mapipigil ng ating gobyerno yung mga ganitong activities. Kasi unang-una po, member po tayo ng United Nations. Di po ba? Proud member tayo. Gusto nga natin mag-apply na permanent member ng Security Council. At tuwang-tuwa tayo, mga kababayan, na pumabor sa ating posisyon, sa ating gusto, sa issue ng West Philippine Sea po, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS. Pagkatapos, kontra tayo sa UNICC. Di ba? At si Maudix nga po, mga kababayan, gustong ihiwalay yung Mindanao. Dadaan po yon on his own admission, dadaan sa United Nations for recognition. Yung sinasabi nilang signature campaign, ihingi siya ng pabor for the secession movement. Pagkatapos dito sa issue ng ICC, ayaw niya, talagang pangsarili lang. O, di ba? Yun ang sabi niya doon sa papresko niya. Na medyo niya ito matagal, pero gagawin niya namin ito. Talaga niya, disoriented, confused na si Digong ng mga sinasabi niya. Gusto niyang humingi ng tulong sa United Nations para sa paghiwalay ng Mindanao. Pagkatapos, ayaw niyang pasakop sa ICC. What? Ano ba po, kontra-kontra? So sabi dito po sa balita, Executive Secretary Lucas Bersamin engages in a candid discussions with UN Special Rapporteur Irene Khan, spotlighting the Philippines' commitment to press freedom and human rights. Tapos na niya, Mr. Maravillas, pagpapakita ito talaga ng cooperation. May pagpapaiwatigan niya ito, malamang kay Maudix. Yun man talaga po. Kung ano yung nasa isip ninyo, yun din po ang aking hula. May pinapahiwatig yung ating gobyerno. Hindi man niya sinasabi, pero sa mga body language, sabi nga, ika nga, sa body language ng ating gobyerno, ng ating mga officials, may mensahe po kay Digong. Ang mensahe po, i-verbalize ko na, you behave. If you do not behave, alam mo na yung kakahantungan mo. Dapat, klarado na yon. Ayaw tumigil po kasi matatapang daw po sila. Yung pinakang matapang na sa mundo noong mga nakaraang taon. Sino yon? Si Saddam Hussein. Ano nangyari kay Saddam Hussein? Kailangan ko pa bang ikwento? Nang si Saddam Hussein, mga kababayan,
tugisin ng mga authorities na kwampo na na-arrest po ng mga sundalong Amerikano nasa ilalim po ng kanal. Doon nagtatago. Imagine that. At binitay. Binitay po. What about po si Muammar Gaddafi na isang matapang? Yun din po yung inabot. Dalawa lang siya sa mga world leaders na mga matatapang, mga kababayan. Hindi po ba yan alam? Hindi ba yan alam ni ng pamilya Duterte? Kaya we have to behave. Yung tama lang po dapat. No one is above the law, national law and international law. So sabi dito, Lucas Bersamin and Irene Khan engaged in a frank discussion about the Philippines' press freedom and human rights in the role of law. The meeting underscores the Marcos administration's openness to dialogue on human rights, as stated by Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez. UN Special Rapporteur Khan's visit, including trips to key cities, aims to assess the state of free expression in the Philippines with the findings to be presented at the Human Rights Council. Kinausap po mga kababayan, pati yung mga kalaban ni Digong, si Dilima kinausap po. Malamang si Dilima po, binigay na yung lahat ng ebidensya. Di ba? Pero niya Mr. Maravillas, hindi man sila ICC investigators, di ba? Hindi nga po ICC investigator, pero they belong to one organization, the United Nations. Di ba? Malamang mag-share sila ng notes. Sharing of notes. Ano niya yung Kasi matigas niya yung dating Pangulo. Ano niya yung nakuha mo mga information doon. Tapos, sabi ni Las Cañas mga kababayan, sinubmit na niya yung kanyang testimony. What? At sabit mga kababayan, si Inday, si Bato, may mga senador pa daw po. Baka si Bongo. Kasi magkasama sila, mga kababayan dyan sa Davao. Ano niya Mr. Maravillas yung sinasabi mo? Na yung mga experts, legal experts, kinontra yung sinasabi ni Maudix na gusto niyang iwala yung Mindanao sa Pilipinas. Yun po ang sabi nila, against the Constitution. Yung gustong gawin ni Digong. Ito yung balita po dito sa balita dito sa ANC. Iparinig ko po sa inyo yung kwento. Yung audio lang po. At kung ibibigay ko sa inyo yung yung video, hindi natin sisinturin para hindi tayo ma-restrict po. Madali lang. I-volume natin para malakas. Lawmakers and legal experts dismissed the call of former President Rodrigo Duterte for the Mindanao Republic, but a signature campaign is already being planned to seek support for the island's secession. Adrian Ayalin reports. Is the strongest painkiller. Amid political bickering between President Ferdinand Marcos Jr. and former President Rodrigo Duterte, talks of Mindanao seceding from the rest of the country is being revived. After publicly opposing moves to amend the Constitution through a people's initiative, the former president said counter moves to gather signatures for the secession of Mindanao is also ongoing. Kami talagang disappointed is ang pera ng bayan. Inuubos kung anong pinaggagawa. But of course, kung mag-separate independent to at magpuntahan lahat dito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. So, on its growing years, you have to restrict. Yung mga taga-kuana niya, we will not deny yung mga taga-Luzon, Visayas. You can come niya doon sa Republic of Mindanao. Sabi po ni Digong, ang inassign po ni Digong na mag-asikaso for separate Republic ng Mindanao, si Pantaleon Alvarez. Wala niyang gulo na mangyayari. Gulo, definitely. Gagawin namin
kailangan kahit na mahirap gawin yung ikutan yung buong Mindanao para ipaliwanag sa lahat ng mga tiga Mindanao kung bakit namin ginagawa ito. Pero tama niya, Mr. Maravillas, yung analysis mo. Before pa sila makagather, yan, ng required signatures, kasi sigurado mahirapan sila. Unang-una, yung mga kongresista po, na taga Mindanao, nagsalita na, pati mga senador, si Mig Zubiri po, si Coco Pimentel, si Ace Barber, si Congressman Dalipe, yung mga taga Mindanao, kontra po. Hindi man na niya yan magiging beneficial. So malamang, nailabas na po yung warrant of arrest muna. Hindi pa nakakapagsimula, mga kababay, ng proseso for a separate Mindanao. So saan siya magtatago? Di ba? Kaya ang kipo, behave. Makipagtulungan na lang. At kung hindi siya guilty, mga kababayan, siguradong mapapawalang sala siya dito sa mga accusations. Pero itong separate Mindanao po, sabi ng mga legal experts po, against the Constitution na niya yan. Legally, we cannot declare an area of the Philippines separate from the Republic of the Philippines. So yan is a crime against public order. Very remote, talagang exceptional, kailangan pahintulutan ng bansa na may humiwalay sa kanya bago siya maging posible. Hindi siya legally possible under the Philippine laws. Not legally possible. At yung isa pang possibility, pwedeng niyang makasuwa ng rebellion itong si Digong dahil sa kanyang seditious statement. Yung ginagawa niya is against public order. Kasi the former president is causing public disorder. Nanggugulo po. And because of his doings, mga kababayan, malamang nagdadalawang isip na yung mga investors na in-invite ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos, sasabihin nila ng mga propagandist nila, asanaan niya yung mga investors, hindi man pumasok. Paanong papasok po? Nanggugulo yung inyong patron. Sino ang papasok sa isang magulong bansa? Di ba? Ituturo na naman ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ituro ninyo yung inyong patron. Kasi nanggugulo siya. Walang investor po na papasok sa magulong mundo, magulong bansa. Tapos pag bumagsak yung ating ekonomiya, ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin ninyo failure. Hindi man kasi kayo tumulong. Di ba sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Sama-sama tayong babangon muli. Dapat sama-sama. Sinabi naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung siya lang po, hindi niya kaya. Yung mag-isa lang siya, kaya ba nun? Sinong Pangulo ang pwedeng makapagsabi? I-declare niya na kaya ko to, mag-isa ako lang. Sige nga. Sila lang naman yung nag-claim na mga ganyan. Na sila lang yung magaling. Yung war on drugs nga, sabi, 3 months. Hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin po ang ating gobyerno. Ayan po yung sabi ni Attorney Mike Tio, law professor. Pakinggan po natin kung ano yung sinasabi niya. Kailangan may force, intimidation, yung ganung klase ng level ng activity. Kung ang level lang naman ng activity dito ay paggangalap ng signatures, hindi siya mag-rise to that level. He keeps on reiterating his call for session, and there are actually movements that would actively seek the separation of Mindanao from the Philippines. I think it's already a crime. Some lawmakers. Yung pag-separate pa lang niya sa bansang Pilipinas ng Mindanao is a crime because it is against the Constitution. Yan mga kababayan ang malinaw na sinabi ng mga law experts. So yun ngayon ang ginagawa ng dating Pangulong Digong para daw kung ipoposan niya yung ICC, o di kami hihiwalay na dito sa Mindanao. So pang sarili po, kasi
gusto niya na, no? Gusto niyang makatakas sa pananagutan. Ito mismo yung sabi ng isang mambabata, sabi rito, Duterte trying to escape ICC through Mindanao secession. Sabi ni Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List, out of the blue niya, yung panawagan na Mindanao secession. Gusto na niyang gawin yung Mindanao bilang escape bunker. At the time, when they are being hunted by the ICC, when the investigation progresses and they are convicted of the crimes against the Filipino people, with due respect, anya, you do not own Mindanao. Sabi po ni Manuel. You see, mga kababayan, kahit yung mga taga Mindanao na mga mambabatas na dati mga kaalyado ni Digong, hindi kumbinsido po. Yan sabi po ni Rufus Rodriguez, yung statement anya ni dating Pangulong Digong about it are meant to sow deeper political divides. Pinag-ati-ati niya yung mga Pilipino, pati yung ating bansa, gusto niyang pag-ati-atiin, pagwawatak-watakin. Kasi hindi na siya yung Pangulo, mga kababayan Gagawin niya kahit labag sa ating konstitusyon. Makatakas lang siya, mga kababayan, sa kanyang pananagutan sa pag-abol ng ICC na siya man po yung may gawa niyan. Dahil sa kanyang war on drugs, sumubra kasi. Kaya itong trouble po na kinakaharap ng pamilya Duterte, lahat nila po ito kagagawan. Nagkadamay-damay na yung buong bansa. Pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakita na ninyo mga DDS? Sabi niya Mr. Maravillas ng mga DDS. Basta niya, miss na namin yung aming tatay. The best pa rin niya si tatay. We want tatay back. Ganon. Anyway, yun man lang po mga kababayan. Medyo napaba yung ating kwentuhan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Bayan po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.